Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan at kaibigan ay ito pong patuloy na usapin tungkol pa rin sa bigas, no? So pagpasensyahan nyo na po kasi ongoing story po ito, no? At pagpasensyahan nyo na rin kung medyo mahaba ang ating mga vlog for so many days kasi po ating pong kinukuha na ang lahat ng related information or news tungkol po sa isang topic para po hindi na po yung yung marami pang mga videos dapat sa isa na lang, no? Nakakapagod din po. Pero mahirap din pong maghanap ng mga information, lalong-lalo na akala mo tapos ka na pero biglang may papasok ulit na latest news o latest update. So kailangan mong isama ulit 'yon, no? So eto po ang ating topic, no? Ang walang katapusang istorya sa bigas. Kasi talagang marami po ang umaangal, marami din ang umaayon sa ating presidente, no? At kung maalala nyo, ibinlag din natin to na kung saan inilabas niya po ang Executive Order number 39 na setting the price ceiling ng milled rice sa 41 at yung well milled rice sa 45. So hanggang doon ang ceiling niyan, hindi tataas. So despite of this order from the president and with the proper legalities, alam nyo, parang hindi makontento ang iba nating mga kababayan at may ilang lawmakers po dyan na talagang pinagsabihan pa ng masama ang ating presidente. Na kung saan yan din po yung parang maalala nyo na sinabi ng dating Pangulong Duterte sa ating PBBM. But that was during the election. So this is a political move, no? Pero itong sa isang mambabatas na ito, talagang tahasang sinabi niya. No, mamaya pupuntahan natin 'yon, magba-background muna tayo, no? So at papakitaan din natin sila ng mga ilang mga pruweba na may mga natutuwa po na mga kababayan natin tungkol po dito sa ginawang move ng ating presidente. So, background checking, no? Dito po sa balita ng Abante Tonight, bigas, matinding problema sa Pinas. Ayon po ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos because of a continuous study at yung nangyayari sa merkado, no? Na paulit-ulit niyang sinasabi na enough naman ang supply ng bigas pero ang presyo is soaring, pataas ng pataas. Anong kadahilanan niyan? So, 'di ba, yung Speaker of the House, si Romualdez at kasama si Tulfo, si Imberga, naglibot po diyan po sa bayan ng Bulacan which is closer to Metro Manila. Natagpuan po nila may mga almost 7 warehouses na suspected lang naman, no? Hindi pa natin masasabing sila ay mga hoarders or smugglers kasi wala pa po yung final investigation or judgment ng korte. So it is an alleged, no? Sabi nila, "Ayan, turo-turo." Nakita nyo yan, no? Na-i-vlog din natin, no? At ito po patunay, ha, meron pong mga kababayan natin na nagre-request nito ng price ceiling, no? Ito po nakita ko isang video from One News. Hopefully hindi po tayo i-copyright ng One News dito sa video na ito. Pakinggan nyo po ito. This is just a almost 2 minutes video. Report po ito ng One News. Ang title po, Group calls for rice price ceiling. This is before PBBM issue an Executive Order 39. O, pakinggan po natin, no? Some groups are calling for a price ceiling on rice as the staple gets more expensive by the day. In some wet markets, the cheapest rice now sell for 50 pesos a kilo. This morning, House Speaker Martin Romualdez joined a market inspection. He explained that rice has become pricier because of movements in the world market.
But farmers and rice watchdog groups disagree as they blame unscrupulous traders for manipulating prices. The groups are pushing for a cap on rice pricing at 35 to 38 pesos a kilo. Mismo ang DA ang nagsasabi na wala tayong dapat ipangamba, ang stock natin ngayon ay lampas pa hanggang early next year. So bakit biglang magkukumahog ngayon ang gobyerno na mag-import? At bakit ang taas-taas? Hindi na po kaya. At sobra-sobra ang tubo ng mga kartel. 90 to 95% na maralitang magsasaka at middle peasant, pagkatapos po naming anihan, obligado na iyong inani ay ibenta sa mga trader dahil kailangan angkas. The Agricultural Department, though, is not keen on implementing a price ceiling on rice. The DA also said that they are ready to conduct more checks on stocks, but they can only do so much under the rice tarification law. Pwede natin mapakiusapan yan at tingnan, visitation ulit ang the inventory dun sa ating mga bodega. Ayun nga lang, tayo hindi natin pwedeng compel yan dahil wala na nga tayong regulatory function na National Food Authority. So yan po, no, mga kababayan, ulat po yan ng One News PH. So nakita ko po yan. Yung mga nadinig nyo po doon, mga kilusan ng mga magsasaka, mga grupo, no, they are asking for price ceiling kasi napakataas na, kontrolado ng mga kartel. At ito namang DA, narinig nyo rin na they are not keen, no? Wala sila pang hindi pa nila gustong magbigay ng price ceiling. But after that bruhaha o whatever, itong mga taga-DA na mga tauhan ni Pangulong BBM, hindi mo alam ang mga pinagsasabi nila. Hindi nila alam kung yung sinasabi nila ay naaayon sa kagustuhan ng presidente. They are not in unison. Parang sila ang sumisira sa presidente. Naalala nyo, sabi nung Yusek, si Sebastian, wala daw cartel. Di po ba? Sabi ng Pangulo, meron Sinong paniniwalaan natin? Sabi ng Philippine Competition Committee, meron. Sabi ng ilang mambabatas, meron. Pero si Yusek Sebastian, hindi siya naniniwalang may cartel. Ang tanong, bakit tumataas noon ang presyo ng bigas? Di ba? Enough ang supply. O yan, nagalit ang Pangulo. After consulting with those legal minds na nakapalibot sa kanya, at ayon naman ay kapangyarihan niya bilang presidente, ayan ang EO39. Di po ba? However, eto pa rin. Marami pa rin po ang ngaw-ngaw, mga kababayan. Marami pa. No? Eto, sa balita ng Abante Tonight, September 2nd lang, after lumabas yung EO, mga magsasaka, umangal sa bigas price cap. Nung una, yung mga ibang grupo ng magsasaka, nanghihingi ng price ceiling. Nung binigay yung request nila, ito namang mga ibang magsasaka umaangal sa price cap o ceiling. Ano ba talaga? Kaya ang hirap maging presidente sa bansa natin, no? May gawin ang presidente, aangal. Walang gagawin ng presidente, aangal. Yan ang mangyayari sa atin. We cannot even follow. Nasaan ang disiplina? Nasaan ang pagsunod? Wala The culture of yung parang lawlessness. The culture of stubbornness. The culture of walang pagrespeto. Ayan ang nangyayari sa ating bansa at kung ano-ano pa. Kasi pinabayaan Ngangaw-ngaw kayo. Anong ginawa ng mga previous administration about this agriculture? Di po ba? Sige nga. Pakisabay nga, nilagyan nyo pa nga ng rice tarification law. So, tignan nyo, mga ibang magsasaka, nagre-reklamo. Bakit ba sila nagre-reklamo? Ito po, ayon kay Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers o yung FFF, inilagay ng pamahalaan sa alanganing sitwasyon ang mga magsasaka sa buong bansa dahil sa price cap sa bigas, hihilahin umano nito pababa ang presyo ng palay. O ayun, ang concern niya yung pagbaba ng presyo ng palay. Binanggit ni Montemayor ang ulat na nagkaroon na umano ng 3 piso kada kilo na bawas presyo ng palay
sa ilang lalawigan gaya ng Pampanga at Sultan Kudarat. Batay na rin aniya sa mga magsasaka mula sa mga naturang probinsya. Kinuwestiyon ng grupo ang umunoy maling mensahe na ipinapalabas ng Executive Order Number 39 kung saan itinakda sa 41 ang regular milled rice habang 45 naman kada kilo ng well milled rice. Umapila si Montemayor na pag-isipan sana na mabuti ang epekto ng kautusan ng Malacanang sa presyo ng dalawang klase ng bigas. Okay, so siguro itong si Montemayor, farmer ito, alam po nila yung sinasabi niya. Pero pwede po ba munang sumunod tayo? Ayun lang po yung sa aking opinion. Alam niyo kung bakit nilabas itong EO39 na to? For the benefit na rin ng mga local farmers natin. Ito nilabas para po sa pilitang tukuyin kung sino ang mga hoarders at sa pilitang ilabas nila ang mga nakaimbak ng mga libu-libong sako ng bigas at palay nila sa kanilang mga bodega. Ayan po ang isang nakikita kong reason bakit nilabas itong EO39. Para panagutin itong mga kartel na gamit ang hoarders at smugglers. No? This is just the start. Ngayon, sabi naman ng kautusan na yon, hindi po yan permanente. It will be lifted up. Kasi executive order naman yan eh. Pag nakita na ng Pangulo na nag-stable na to, no? Na control na nila ang kartel, that's about time. No? Tanggalin na natin ang EO39. I-reverse na natin. No? Ipawalang ano na natin, visa na natin, 'di ba? So ito, naintindihan ko po ang concerns nitong mga farmers na to dahil hindi naman tayo farmers, sila po ang nakakaalam niyan, no? Hopefully madinig din ito. Pero sa palagay ko, si Pangulong Bongbong Marcos ang karanasan niyan sa agrikultura. Alam niya ang ginagawa niya. I still trust him, no? Ngayon kung may problema po kayo, makipag-dialogue po kayo sa Presidente, hindi yung nagngangaw-ngaw kayo sa media. Manghingi kayo ng dialogo. O, di po ba? Ulat talagang binugbog po eh. Binugbog ang gobyerno after na maglabas ito ng EO39. Di po ba? Sa palagay nyo, hindi ba pinag-aralan ito ng Pangulong Marcos and yung mga kaakibat na ahensya and with the legal personalities surrounding him during the sectoral meeting? Hindi lang naman to isang araw o 2 araw na ginawa nilang pag-aaral eh. No? Kung meron kayong question dyan sa EO, pwede bang questionin yan sa Korte Suprema? Suprema? Manghingi kayo ng TRO? Question ko lang po kasi hindi ko naman po alam ang batas eh, no? Ang tanong pwede bang na-TRO ba ang executive order? Oh, ayun. Ayun ang ano doon. Di po ba? O, yan. Kasi po ito, kung wala mang ganon, walang sabi ng Suprema, kontra Suprema na, oy, mali yan, tigil yan. No, walang umangal na nagdala ng kaso doon o whatever. Kung pwede yun i-correct nyo po ako, itama nyo ako. Ito lang naman ay aking opinion. Nag-iisip, nagtatanong din sa inyo, lalo na doon sa mga may mga legal minds. No? Kung wala pong kokontra dito, galing sa korte, such as TRO, na in-issue sa EO39, ito po ay magti-take effect ng September 5th. Okay? Wala po kayong magagawa diyan kundi sundin ito. Awit yun Di po ba? Oh. So, i-correct nyo po ako kung pwedeng i-TRO, i-challenge yung Executive Order 39 na yan. No? Kasi nagngangaw-ngaw yung ibang farmers eh. Tapos yung ibang farmers dati nang hihingi ng price ceiling nung pinagbigyan, may ngumaw-ngaw namang iba. Apektado yung presyo ng palay namin. Bababa kasi yan. Oh, di po ba? Di habulin nyo yung mga hoarders. Mamaya malalaman natin mga kababayan. No? Malalaman natin kung sila na ba yung miyembro ng kartel. Mamaya darating tayo dyan. Doon tayo sa pinaka-exciting part. Dito muna tayo sa mga, yung parang pag umaakyat ka ng bundok. Nandun pa lang tayo sa patag. Rice retailers groaning under new price cap. O groaning. Gumaganon daw sila. Umaaray. Ayan, eto. Small rice merchants said they are expected significant losses that could even force them out of business
from the sudden imposition of the price ceilings on the staple ordered by President Marcos on Friday. Rice retailers in Bulacan, Oriental Mindoro, Leyte, and Cebu, interviewed by the Inquirer, said that the government should have given them more time to sell their existing stocks, which they have brought at high prices than the ceilings mandated by the President. Quote, "If we would just follow the order, we would lose money and we might have to close down." Sunga-sunga pala kayo eh. Pinagbigyan kayo. Hindi lang naman isang araw yan eh. 'Di ba? Ilang linggo, umabot yata ng 2 buwan. Inoobserbahan ng DA, may mga reports. Pero hindi nyo tinake heed, hindi nyo binasa ang mga reports. Ginawa nyo ang gusto ninyo. Di sana kung miyembro kayo ng mga ganitong organization about traders, rice millers, traders, di po ba? Di sana nag-usap-usap kayo, no? Akala nyo kasi tanga-tanga ang Marcos government. Akala nyo kasi bobo ang Marcos government. Akala nyo kasi kakaya-kayanin nyo kasi because of this rice tariffication law. Malaki po ang naging epekto ng rice tariffication law. Even though ito ay sinulat, inakda ni Senator Cynthia Villar, because nabasa ko po yan, because this is one of the mandated ito ng yung WTO. Parang napuporce tayo gumawa ng batas para po tayo hindi maganito, masanction. Tulad nung anti-terror law. Mabilisan yan kasi international body, kung member ka doon, kailangan meron kang ganito, mag-comply ka sa mga bago nilang mga pinalalabas na guidelines, policies. Otherwise, isa-sanction ka nila. So sa rice tariffication law, we are forced to do it na kung saan, okay, nawalan ng power ang NFA na siya na mismo ang mag-angkat. Nawalan ng power ang gobyerno na mag-angkat na lang para i-subsidize ng gobyerno. Hindi. Ang ginawa, ibinigay, okay, tingnan nyo ang ginawa, ang DA mag-i-import. Halimbawa, asukal o whatever na import nilang agri-products, mag-i-import. Pero, yung importation, hindi ibibigay sa NFA. Ibibigay po sa mga traders. Kasi nabasa ko po, ito po yung investigasyon ni Congressman Barsaga. No, one of their investigation diyan sa mga hoarding, no, ng sibuyas. Yung Bureau of Plant and Industry, sabi, meron po na pong mga importation order. Ngayon may nagrereklamo pong ibang mga traders na mga bagong traders. Biruin nyo, nag-a-apply sila ng importation permit. Ibinibigay sa mga traders instead of the government doing that importation. Ang inaano lang ng ahensya ng DA, ng Bureau of Plant o whatever government agency is calculating how much we can import, tapos i-segregate na yan. Halimbawa, si importer A, sila yung trader, importer B, ganito lang yung tons or kilos na kuha sa'yo, ganito, no? Division. Ganun po instead na isang ahensya na lang ng pamahalaan, which is the National Food Authority dati, na siyang mag-aangkat, ganun ang ginawa ng RTL sa atin, yung rice tariffication law. Kaya nga po, meron po na mga grupo dyan na they want the RTL to be amended. Ang hirap po kasi, no? Kita nyo yung parang ginago tayo Kasi parang yung mga leaders natin dati, naging sunod-sunuran na lang. No? Sa dami ng, wala man lang yung, may bagong batas ito. Hindi pa na-i-implement yung batas, may ngumangaw-ngaw na, may kumukontra na kaagad. May order na, wala, hindi na may susundin yan. Tulad nga po na sinasabi ko sa inyo a simple traffic stop, o traffic law, no, o a simple crosswalk ordinance, hindi pa masunod. Yan pa kaya ng mga executive order? Kaya kailangan dito is the full implementation of that order, no matter what this naysayer will do or say. Pag nahuli kayo, no, multa kayo, kulong kayo. Meron po niyan. Sa next vlog natin yan, no? Ang nakakaasar mga kababayan
Wala pa yung implementation, ngumangaw-ngaw na, meron na kaagad bad ending. Di po ba? O ito pa, ang dami nito mga kababayang nakita ko. Ito, si Escudero, ang sabi niya, kulang o may kumita lang. Cheese Escudero, urge Palace, be truthful on rice supplies. Baka daw may kumita lang, kaya sinasabi nyo, ganito ang ng Palace, yung supply ng bigas, di po ba? Senator Francis Escudero called on Malacanang to be transparent about rice supply in the country after President Marcos ordered a price ceiling to be imposed on the staple. Escudero pointed out that under the amended Price Act, the President is authorized to impose a mandated price ceiling given that there is an emergency or that there is a widespread profiteering, hoarding, or price manipulation. Ayun naman pala, may binigay na kapangyarihan ang Price Act sa Presidente. Di po ba? Nakita nila na merong widespread profiteering, hoarding, or price manipulation. However, merong banat si Escudero. Yun yung title natin, di ba? Yung title ng headline. Is there? Question mark. Or are prices just really high because of lack of supply or higher cost of inputs? If there is, why hasn't government arrested and or sued anyone for such acts, which are illegal? Ayun din po yung question namin. Bakit parang pinapabayaan lang ng mga investigating body, ang pag-iimbestiga? Kasi in-order na po yun ng Pangulo eh. In-order na yan sa BOC, in-order na yan sa DOJ at NBI. Go after them. Pero anong ginagawa nitong mga investigating body? They are so relaxed. Parang pabanjing-banjing lang, Di sana, kung meron ng mga nahuling ganyan, hindi na mangyayari itong EO. I believe the President is so fed up. Kailangan na ng kamay na bakal. Kailangan na ng political will. Impose my political will, whatever you want to say. Because it is not you who can afford it, but it is the one who are suffering, those poorest of the poor, ang gusto kong protektahan. Criticize me all day you want. Criticize me all you want. But it's not you. Maybe you want to be included to be protected. Di po ba? Kayong mayayaman dyan, wag na kayong magkaila. Kayang-kaya yung bumili ng 50, 75 na kilo ng bigas. But how about this majority of those poor people? Even the middle class. Di po ba? Kaya wag niyong sisihin ng Presidente. It is within the power na binigay nung Price Protection Act. Tapos, ngangaw-ngaw kayo? Itong matindi. Yung nasa ating thumbnail. Yung sinabihan ng tamad. Ayan. Politico News. Trabahong tamad. Hontiveros Blas Marcos price ceiling on rice. Biruin nyo, si Hontiveros ang tapang magsabi ng tamad. Sino ang mas tamad? Ang Presidente Marcos o ikaw, Hontiveros? During this debacle, about this price hoarding ng mga bigas, yung pagpapataas, wala kayong ginawa eh. Wala eh. Kung ano-anong pinaggagawa nyo dyan sa Senado, tapos nung umaksyon ng Presidente, sasabihin nyo, trabahong tamad. Patunayan mo kung trabahong tamad ang ginawa ng Presidente. Sinabi niya lang ba yan in just one day without further study? Baka gusto mong kasuhan ka ni JPE. Dahil kung tinawag mong tamad ang Presidente, ibig sabihin tamad yung mga nakapalibot ng mga tauhan ng Presidente. Ang tapang mong magsalita eh. Di po ba? Ayan yung ugali nung nasa kalsada. Remember, member yan ng Akbayan. Akbayan o Anak Bayan. Di po ba? Ang yabang niyang magsalita mga kababayan. Hontiveros said the order of the President Marcos to impose mandated price ceilings on rice is a cure that could be even worse than disease. How? Di po ba? Really? Nung may ginawa ang Presidente para puma-alleviate yung paghihirap ng mga mahihirap na kung saan ikaw ang ikaw ang palaging gumagamit niyan. Kayo ang palaging gumagamit. Poverty porn. Now, nakita ng Presidente na itong mga mahihirap ang siyang talagang nahihirapan. Saving them like 10 pesos. 'Di ba? Para pandagdag pambili ng ulam. Sardinas o whatever, tuyo.
Tapos sasabihin mo, trabahong tamad. It's not even a cure, but worse than the cure for the vulnerable disease. Ano ang may sasuggest mo? Alam niyo yung suggestion niya? Go after that, mga smuggler and hoarders. Iinutos na po ng presidente yan. O bakit hindi mo sundan ng DOJ, NBI at ang mga trabahador sa DTI? Inutos ng presidente, ang gusto mo, ang presidente pa mismo ang maghanap. Ikaw kaya ang maging presidente. Ang yabang mo naman. Di ba? Mga kababayan, kayo, yung mga nasa poorest of the poor, ano na ang naitulong sa inyo ni Hontiveros? Tandaan nyo, kinikriticize niya ang presidente na tumitingin sa kalagayan ninyong mahihirap. Ayaw ni Hontiveros na magbigay ng price ceiling ang presidente ng 41 to 45 pesos. Ang gusto niya, hayaan lang dyan ang presyo ng bigas na 50, 75. Tingnan nyo yung larawan, 80, 85. Aabot ng 100 kayo mga kababayan. Ang gusto niya, hanapin yung mga hoarders at smugglers, cartel at ipakulong. The question is doon, pag nahuli mo ang mga yan, bababa ba kaagad ang presyo ng bigas o agricultural product? Daglian bang bababayan? Hindi. Di po ba? Kasi pag nahuli mo halimbawa ang hoarder o smuggler, ikokorte pa yan. Papatunayan pa sa korte kung smuggler o hoarder yan. At bago mo makuha yung mga sinasabi nilang mga produkto nila, kailangan may penalty na unjust na sinasabing ito ay illegal. Ito ay hoarding. Ito ay economic sabotage. Gaano katagal yun? Habang sila ay nag-aasunto, ito, correct me if I'm wrong, correct me if I'm wrong. Habang sila ay nag-aasunto, inaasunto, araw-araw, hindi bumababa ang presyo ng bigas. Bakit hindi bumababa? Kasi hindi pa naman pwedeng kumpiskahin. Di ba hindi kinumpiska nila Romualdez, yung mga bodega? Nilagyan lang ng notice? Isip-isip din. Sabi nga nila common sense. Na habang nag-aasunto sila, patuloy pa rin sumisirit. Patuloy pa rin nagbabayad ng 70, 80 ang mga mamayang mahihirap. Nung nagbigay ng ordinansa, ayaw mo. Pag walang ginawa ang presidente, ayaw mo. O mga kababayan, yung mga bumoto dito kay Hontiveros, hindi ba kayo nagsisisi? Na wala siyang pakialam sa kalagayan ninyo. Ang gusto niya, pahabain. Hanapin na lang yung mga smuggler. Ayan o. Instead of putting a cap on rice prices, Hontiveros said the administration should work double time to apprehend smugglers of agricultural products. Maski na mag-double time ka, mahirap hanapin ang mga yan. Anong gusto mo? Yung dampot na lang ng dampot? Di po ba? Ikaw, senador ka. Ipahanap mo. Di ba? Ito hirap eh. Basta lang makangaw-ngaw. Basta lang sila makangaw-ngaw. Hindi na lang sabihin, okay, let's do that first. And then we also go after to these smugglers or cartels or hoarders. Para maibsan. Habang hinahanap natin itong mga gumagawa ng katiwalian, at least nabigyan natin ng kaunting lunas. Eto, mga kababayan. Maipapanood ako sa inyong video, courtesy nito. Eto, ano ang sabi ng ating kababayan? Ito, panoorin natin, 1-minute video. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Ito po, 57, Jasmine. Maganda po. At ang laki ng bawas. Ang laki po ng matitipid namin. Kasi, di ba, 57, tapos 41. Magkano rin yan, pandagdag ulam din po yun, di ba? Nagpapasalamat po kasi po na-actionan po ng maaga po. Na marami pong matutuwa kasi po yung iba makakatipid po sila para po mabawasan yung mga budget nila na malaki, di ba? Sa 1,000 ngayon, wala na, di ba? Hindi na rin magkakasya. Ngayon, laking tipid. Marami pa pong bibili. Mas maigi. Kasi, nung tumaas yung bigas natin, biglang tumumal eh. Biglang nawala yung mga customer. Kasi nga, sobrang taas ng bigas. Kaya mas maganda, mababa ang bigas. Tsaka mas din sa mga customer. Malaking bagay din yun. Eh, hindi naman, siyempre ang bigas, bababa din yan eh. Di ba? Siyempre, kailangan, pag bininta mo ng 41 to 45 ang bigas, kailangan bababa din ng bigay ng
nagde-deliver. Oh, nakita nyo? Sino ba ang naapektuhan? Ng mga politiko na ang lalaki ng sahod ninyo? Na ang dami nyong allowances o may mga bonus pa kayo? Ang dami nyong benepisyo? Pero paano tong mga maralilitat? Nadinig nyo? Yung na-interview? Yan ba, Ontiveros, ang gusto mo? I'll go after these smugglers and hoarders, pero matagal pa rin yan, tulad ng sinabi ko. May gawin ang gobyerno, wala kang mapapalang, ay oo, positive. Walang gawin ang gobyerno, ganun din, negative pa rin sila. O eto po, isa pa to. Etong Gabriela calls Marcos rice price cap a big budol. Ayan, sabi dito sa Manila Bulletin, no? Women's group Gabriela on Saturday, September 2nd, slammed President Marcos Bongbong decision to impose a rice ceiling. O ayan, anong sabi nila? Ang 30 pesos daw na price ceiling ni Marcos para sa bigas sa isang malaking budol. Ha? 30 ba? Gago din tong Gabriela na to, no? Ayan, tingnan nyo na lang pinagsasabi nila. 30 daw ang price ceiling ni Marcos sa bigas ay isang malaking budol. Basa-basa din kayo, no? Ito pong Gabriela na to, wala na po itong mapapala eh. Walang ginagawa ito, kundi na lang, kala mo sa kababaihan, ang daming mga namamaltratong kababaihan, hindi yun ang focus eh. Ang focus na sa bigas. Mali pa yung numero, no? Ano ba ibig nyong sabihin dyan? Tapos sinasabing promise daw yung 20, mga gunggong, sinungaling. Pasensya naman, hindi po pinramis. Tagal ko nang sinasabi yan, no? Ang maganda lang sinabi nila dito na ibalik yung mandate ng pag-i-import sa NFA sa pagsiset ng mga presyo ng bigas. Gawa nga ng rice tariffication law na wala. Saka hindi po 30, no? 41 and 45. Ano ba naman itong mga engot na ito? Nakakaasar, no? Mga kababayan. Oh, ano ang sabi ni Grace po? Tama, Grace po, si Senator. Palace price ceiling should assure Pinoy's access to rice. O, correct. At least nag-agree si Grace po. Diba? Ayan, isa sa mga umo-okay. O, sabi naman ni Gatchalian, price ceiling on rice should not be prolonged. Here's why. O, dapat lang. Sinabi naman, hindi naman magpro-prolong yan. Di po ba? Ang importante ay enforcement. O, sige, tama. I-enforce natin. Hulihin ng hoarders at mga smugglers at cartel. O, eto pa. Eto na. Sila na ba yung sinasabi nating hoarders, smugglers, or cartels? Rice Traders Group vows to work with PBBM admin to provide consumers with affordable quality staples. The Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, an association of rice traders, has expressed its readiness to continue working with the government to provide the consumers with affordable and quality rice following President Marcos Jr.'s issuance of EO 39 putting a cap on rice price. Sa kabila po nito ay patuloy po rin po kaming nakikiusap at nakikipag-usap rather at in partnership with the President and the government together with the DA. Ang gusto po natin magkaroon ng maayos na bigas sa ating pamilihan na mabigyan po natin ng tamang presyo na kung ano po yung hinihiling sa atin. Maaari pong hindi maintindihan ng lahat sa simula pero eventually po sama-samang pagtutulong ng ating mga kasamahan. Meron po diyang video sa official Facebook page ni Speaker Martin yung kanilang pag-uusap. No? Parang nakikibargain pa sila o whatever. Pero nanindigan sa aking pagkakaalam si Speaker. No? Kayo na lang po ang pumunta doon manood. No? Mahaba na tong vlog natin. Hindi po ba? Kasi parang hindi maganda sa kanila yung biglang bagsak ng price ceiling. Pero anong sabi ni Speaker? Kung hoarding yan, kukunin talaga namin yan. At maglilibot kami sa buong Pilipinas. Tingnan nyo ha, legislative si Speaker. Hindi niya dapat trabaho yan. But he really wants to help. Number one, his cousin to succeed. Number two, he really wants to help his president to succeed. Ayan, sana. Even though na, ewan ko, anong, di ba, legislative to legislate laws. Pero, parang siguro, gusto niyang talagang tulungan, hindi lang ang ating presidente at pati ang mamayan o baka may political ambition o whatever have you, but it's the start. No? Maganda yan. So, ang tanong dito, ito bang samahan ng mga traders na ito? Sila yung kumukontrol? Di po ba? Oh, yan. Ulitin lang natin, yan.
ang paraan para lumabas ang mga hoarder at smuggler at cartel. Yan ang pamamaraan para ilabas sa merkado ang mga hinuhoard ninyong mga produkto. Mabuti nga sa inyo. O, di po ba? Angal-angal kayo, lalo ka na Hontiveros, wala ka namang ginawa eh. Di po ba? Si Escudero, nagtatanong lang yan. No? Nagpapa-epal, baka may balak sa 2025. Pero si Hontiveros hanggang 2028 pa yan. No? Kaya maingay yan, wala pang pakialam yan. Pero pagdating na ng bagong mag-eleksyon yan, ayan na naman, poverty porn na naman tayo. Diba? Tinulungan ng presidente ang mahihirap. Pero ang gusto niya, iprolong hanggang sa mahuli ang mga smugglers at hoarders. Pero mo yun, 60 na nga, 70 na yung presyo ng bigas eh. Binabasa 40, ayaw mo pa. Almost kalahati. Diba? Gung-gung. Pasensya naman. Oh. Minsan kasi may punto si Hontiveros, lalo na yung sa West Philippine Sea. Kampihan natin siya. Pero this time hindi. Hindi tamad ang presidente. Kayo ang tamad sa Senado. Ilang batas ang naipasa nyo nung first regular session ng 19th Congress. Second session na. Wala pa rin kayong naipapasang batas. Hindi tulad sa lower house. O sino ang tamad? Puro lang kayo hearing ng mga petty crimes. Di po ba? Tapos sasabihan mong tamad ang presidente, igago ka. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.